May mga secret tayong nadidiskubre sa buhay ng taong mahal natin na hindi natin sinasadya. Yung tipong hindi mo naman hinahanap, pero pag nakita mo, hindi mo na maansi kahit pilitin mo. Minsan, akala mo handa ka sa lahat ng flaws nila. Akala mo kaya mong tanggapin ang pamilya nila, kung gaano man ka-weird or ka-complicated. Pero paano kung ang makikita mo ay isang bagay na hindi mo alam kung jealousy ba? Red flag ba? O mali lang talaga sa lahat ng angle? Ito yung kwentong hindi ko in-expect na mararanasan ko. Isang kwento na hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako tuwing naiisip ko. Ako nga pala si Elaine, 30 years old, taga Mandaluyong City. Nasa maayos akong trabaho bilang project coordinator. Stable naman ang buhay at masasabi kong nasa point ako ng adulthood na gusto ko na talagang magsimula ng long-term future with someone. At sa loob ng halos 2 taon, akala ko nahanap ko na yung taong yun. Si Lance, 35, isang software engineer na taga Baguio City. Mabait siya, responsible, family-oriented, at sobrang patient. Sa totoo lang, wala akong masasabing pangit sa ugali niya. Dati. Nung last weekend, finally, after almost 2 years, aya niya ako na makilala ang parents niya. Kinakabahan ako pero excited din kasi sabi niya, close daw sila at sure siya na magugustuhan ako. Akala ko magiging simple lang. Konting dinner, kwentuhan, bonding, then uwi. Pero Diyos ko, hindi ko alam na ang weekend na yon ang magbubukas ng Pandora's box na hindi ko kayang isarado hanggang na yon. Pagdating pa lang namin sa bahay nila, isang malaking bahay somewhere sa outskirts ng Baguio City, napansin ko agad na ang lambot ng aura ng mama niya kay Lance. Yung tipong masaya siyang makita anak niya, sobra. Natural lang kasi matagal daw silang hindi nagkita. Ako naman, friendly, courteous, full charm para good impression. Okay naman lahat sa simula. Dinner was nice, maaliwalas yung conversation, masarap yung food, at mukhang happy sila na nandun ako. Pero habang tumatagal, may mga napapansin akong hindi dapat normal. Una, napansin ko, bago siya tulog, tinext siya ng mama niya ng, "Good night anak, love you." Okay lang, medyo sweet. Pero nung sumagot si Lance ng sobrang haba at sweet din, medyo napa-raise eyebrow ako ng konti. Hindi naman ako silosa, pero parang too cozy. Pero sige, I brushed it off. Close family sila. Fine. Kinabukasan, nag-aya akong lumabas kami para mag-coffee. Kaming 2 lang. Normal lang, di ba? Pero bago kami umalis, nakita ko mismo kung paano hinawakan ng mama niya si Lance sa mukha, tapos hinalikan siya sa labi. Hindi smack lang ha, hindi yung normal peck, pero yung tipong may sound pa na mwa, na masyadong lingering. Para akong binuhusan ng elo. Hindi ko alam kung paano mag-react. Tumawa lang si Lance, parang normal na normal. Ako naman, nag-freeze. Hindi ko alam kung magbubulag-bulagan ba ako o magtatanong ba ako agad. Pero sige, baka cultural or extremely affectionate family. Sabi ko, sinakal ko muna yung judgment ko. Fast forward to breakfast the next morning. Habang nagkakain kami, biglang lumapit yung mama niya sa likod niya. Literal na pinupunasan ng likod at batok niya parang batang pinapakain. As in yung paglapit niya parang sobrang intimate. Tapos bigla niyang minasahe yung shoulders niya habang nagkukwentuhan kami. Hindi yun motherly. Hindi yun normal. Hindi yun komportable. Hindi yun ama. At ang worst pa, ako mismo yung kaharap nila noon. Para akong invisible. Para akong third wheel sa pagitan ng mag-ina. At hindi lang ito minsan nangyari. Buong maghapon, paulit-ulit.
habang nagpo-phone si Lance, hahaplusin yung buhok niya, habang nagkukwento siya, hawak-hawak siya sa braso, tapos pag tumatawa, hahampas-hampasin siya sa dibdib in a way na parang hindi pang nanay. Naiilang ako sobra. Naiiritang nahihiya na nahihilo. So, tinanong ko si Lance, normal ba sa inyo yon na ganun ka-affectionate si mama sa'yo? Ang sagot niya, oo naman. Ganito talaga si mama kasi si papa cold type. Wala siyang nakikitang mali. Pero yun nga kung affectionate si mama, bakit kay Lance lang? May kapatid siyang babae. Never niya ginawa yun yung ganun kay sister niya. Yung papa niya, chill lang. Parang hindi nakikita yung mga nangyayari. Tahimik na laging nakatungo. Parang sanay na. O mas makalap. Baka alam niya pero wala siyang magawa. Sa loob-loob ko, may mali dito. May sobrang mali dito. Pero ayoko mag-assume ng malala. Hindi ko boyfriend yung nanay niya. Hindi ako psychiatrist. Hindi trabaho ko mag-diagnose ng family dynamics nila. But I know what I saw. At hindi yun normal. All weekend, I tried to be polite. Pero deep inside, sobra akong uncomfortable. Every gesture, every touch, every lambing ng mama niya kay Lance, tumatago sa utak ko bilang red flag. Hindi ko alam kung ano yung boundaries nila pero I'm sure lumampas na sila. Pag uwi namin ng Sunday night, halos hindi ako makapagsalita. Tahimik lang ako buong biyahe. Sabi pa ni Lance, bakit parang ang tahimik mo? Na-offend ka ba sa food? Or napagod ka lang? Gusto kong sumigaw, hindi food ang problema, Lance, yung mama mo. Pero pinakalma ko sarili ko. Ayokong mag-away habang nagdadrive siya. So, sa kondo ko, kinausap ko siya ng maayos. Lance, I really need to be honest. Hindi ko kayang i-ignore yung mga nakita ko. Nagtaka siya. What do you mean? So, sinabi ko lahat. Yung kiss, yung paghaplos, yung pagpunas, yung massage, lahat. At ang sagot niya, Elaine, you're overreacting. Wala lang yun. You're reading too much into things. Yun yung tumama sa akin. Hindi yung mama niya. Siya. Yung binayal. Yung pagka-clueless niya. Yung pagka-blind niya sa obvious na mali. Hindi ko alam kung hindi niya talaga nakikita, ayaw niyang makita, o ayaw niyang maniwala na may boundary issues na dapat niyang i-boundary. Pero ako bilang partner niya, as someone planning a future with him, importante sa akin ang healthy family dynamics. Ayokong pumasok sa family na ako yung laging ma-overstep. Ayokong may magulang siyang parang ako yung rival, parang competition ako sa affection. Hindi healthy, hindi normal, at hindi ko yun deserve. At kahit hindi sila toxic sa decisions namin, nakakapraning kasi yung physical closeness nila sobra. Ngayon, gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung OA ba ako. Hindi ko alam kung ako ba yung may problema. Pero hindi ko rin alam kung kakayanin ko pang ulit-ulitin yung ganun sa mga holidays, birthdays, anniversaries, Christmas, New Year. Hindi praktikal na umiwas. Hindi rin fair sa sarili ko na magtiis. Hindi ko kayang pumasok sa family na hindi kayang makita kung alin ang motherly affection at alin ang boundary crossing. Kaya, ito ako. Confused. Bothered. At torn. Tanong ko sa inyo, ako ba yung mali? Ako ba yung OA? O tama lang ba na ma-offend ako at mag-set ng boundary? Kasi honest, kung ganito palagi, baka hindi ko kayaning forever. Elaine, una sa lahat, hindi ka OA. Hindi ka mali. At higit sa lahat, hindi ka nag-i-imagine ng kung ano lang. Yung nakita mo, yung naramdaman mo, at yung internal alarm na tumunog sa loob mo, lahat yan valid. Minsan, kahit wala pang nagsasabi,
instinct pa lang, sapat na para malaman mong may boundary na na-overstep. At sa kwento mo, obvious na may mga linya na nalampasan ng sobra. Hindi mo kailangang maging therapist, psychologist o family counselor para mapansin mong may mali sa dynamic ng mag-ina. Kahit sinong may sapat na sense of normal affection, makakaramdam ng discomfort sa mga kilos na ginawa ng nanay niya. Hindi yun simpleng, close lang kami. Hindi yun simpleng, malambing lang si mama. At hindi yun simpleng, you're reading too much into it. Ang pagiging affectionate ay may natural na limitasyon. Kapag lumagpas ka doon, hindi na siya sweet, nagiging intrusive siya. At dito pumapasok yung pinakamalaking red flag. Hindi yung nanay ni Lance, kundi si Lance mismo. Hindi mo kontrolado kung paano umasta ang mama niya, pero dapat kontrolado ni Lance kung paano niya dinidefine at dinidefend ang boundaries niya. Ang problema sa kwento mo, parang wala siyang self-awareness o willingness to acknowledge na may anything wrong. For almost 2 years, tingin mo mature, responsible, patient, family-oriented siya. Pero sa isang weekend, kasama ng family niya, nakita mo yung blind spot niya. And girl, malaki-laki yun. Now, ilabas natin ang brutal truth. Hindi mo pwedeng paguhin ang family dynamics nila. Kung lumaki sila sa ganong environment at considered niya na normal yon, kahit i-explain mo pa ng 3 araw straight na mali, mahihirapan kang baguhin ang pananaw niya. Ganyan yung mga bagay na deeply rooted, minsan decades old na. Hindi yan mawawala dahil lang may nagsabi. Kadalasan, kailangan nila ng sarili nilang realization at minsan, hindi pa yung dumarating kahit late 30s na sila. Kapag denial ang partner, mahirap magkaroon ng healthy boundaries sa future marriage. Imagine mo lang kung anong mangyayari sa mga family gatherings, holidays, celebrations. Kung sa simpleng weekend lang punong-puno ka na ng internal panic, paano pa sa future? Hindi fair sa'yo na tiisin ang ganung tuwing Pasko, tuwing birthday, tuwing may family reunion. Lalo na kung hindi ka kinikilala ng boyfriend mo as someone who deserves emotional safety and respect. Hindi selos ang tawag doon. It's self-respect. Selos ka kapag ikaw yung nag-o-overthink kahit walang basis. Pero yung sitwasyon mo, very real, very visible, very uncomfortable. Yun yung tipo ng bagay na kung sa pelikula mo mapapanood, lahat ng audience magbabackread kung tama bang pinapanood nila yon. Kasi borderline inappropriate talaga. Your discomfort is a sign of emotional maturity. Maraming taong pipiliing ng ngumiti na lang at sabihing, normal lang yan sa kanila. Pero ikaw, hindi mo tinunggap na didmahan lang. You acknowledged your feelings without being rude. You communicated your concerns clearly. And most importantly, hindi mo agad tinanggap yung invalidation niya. It means, alam mo kung ano ang healthy. Alam mo kung ano ang boundaries. At alam mo kung ano ang respeto na deserve mo sa isang relationship. Ngayon dito tayo sa hardest part. Ano ang gagawin mo? Hindi kita pipilitin na makipag-break agad. Pero ito ang honest, grounded, at long-term na advice ko. Magkaroon kayo ng deep, serious conversation tungkol dito. Hindi yung casual chat, kundi decision-shaping talk. Kausapin mo si Lance sa calm setting. Hindi habang pagod kayo, hindi habang nasa biyahe, hindi habang nagmamadali. Yung tipong may oras kayong parehong mag-isip. Sabihin mo sa kanya na hindi ito tungkol sa pagiging selosa mo, kundi tungkol sa emotional safety mo. Sabihin mo na hindi intensyon awayin mama niya, pero kailangan niyang maintindihan na may lines na dapat klaro. At kapag nag-react siya ng, "O ka, normal lang talaga yon. Wala namang masama. Ganyan talaga pamilya namin. Ikaw lang ang may problema niyan." Meaning, wala ka talagang aasahan na pagbabago. Pero kung ang sagot niya,
Hindi ko pala nakikita yon, sorry. I understand where you're coming from. Let's talk about boundaries. Hindi ko intensyon ipa-feel na third wheel ka. I'll try to adjust and talk to my mom gently. Then maybe, there's room for growth. Pero don't expect overnight transformation. Ang deeply rooted behavior, hindi nagbabago in one conversation. Pero ang mahalaga, willing ba siya o defensive na agad siya? I-assess mo sarili mo. Kaya mo ba ang ganitong setup long term? Hindi relationship lang ang papasukin mo. Pamilya niya, dynamics nila, traditions nila, norms nila. Kung ngayon pa lang ramdam mo na ang bigat, imagine mo pa pagkasal na kayo. Do you want holidays filled with anxiety? Do you want a mother-in-law who acts like a rival? Do you want a partner na hindi marunong mag-defend sa'yo emotionally? Hindi ka masama kung ayaw mo nun. Self-preservation yan. Huwag mong hayaang invalidation ang maging baseline ng relationship ninyo. Once na ma-normalize na, OA ka, magiging recurring theme na yan. Kapag may mali sa ibang bagay in the future, financial decisions, conflict, boundaries with other people, baka hindi rin niya maramdaman kung saan ka nasasaktan. Red flag yun for long-term commitment. Tangkilikin mo ang instinct mo, matalino ang gut feeling mo. Ang intuition mo, hindi ka dadalhin sa maling direksyon kung ang base niya ay actual observation. Hindi mo yan naramdaman ng walang dahilan. Hindi yan selos, hindi yan insecurity. It's discomfort built on witnessing repeated boundary violations. Kung hindi siya willing mag-reflect, girl, choice mo na yan. Pero maging honest ka, kaya mo ba? Hindi ka masama kung hindi mo kayanin at hindi ka rin masama kung pipiliin mo siyang iwan. Choosing yourself is not selfish. Choosing emotional peace is not wrong. Choosing a partner na may healthy boundaries is a right, not a luxury. Hindi lahat ng love story kailangan tapusin kung hindi aligned ang realities. 2 years of relationship is nothing compared to a lifetime of discomfort. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon, yung pinaka-freeing. Ito ang final words ko sa'yo. Hindi ka mali. Hindi ka OA. You are simply a woman who wants a future where emotional respect and boundaries exist. Sa relationship, hindi na sapat yung mabait siya, responsible siya, o family-oriented siya. Importante rin kung paano niya dinidefend ang partner niya, paano siya mag-adjust kahit uncomfortable, at paano niya pinangangalagaan yung emotional well-being mo. Kung hindi niya nakikita na may mali, kahit nakalatag na sa harapan niya, tanungin mo sarili mo, gusto mo ba talagang bumuo ng pamilya sa isang sitwasyon na hindi mo kayang kontrolin, hindi niya kayang i-acknowledge, at hindi kayang i-boundary ng sarili niyang pamilya? Kung hindi, hindi mo kailangang magstay doon. Ito ang tanong ko sa'yo, finally. Kung best friend mo ang may ganitong sitwasyon, anong payo ibibigay mo sa kanya? Yun ang payo na dapat mo ring ibigay sa sarili mo. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction kayo o suggestion ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto niyo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi.